Ato nga blihan to nga Biblia, Book of Hebrew chapter 5. Hebrew chapter 5, starting from verse 11. Okay. Ingon diri, Hebrew chapter 5, verse 11. Basahon ko diri, sundon nyo lang sa inyo nga Biblia. Daghan ang atong ikasulti bahin ni ining butanga, apan lisod kining ipasabot kaninyo, tungod kay dugay kaayo kamong makasabot. Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo, apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamog mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon mahitungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon, apan hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamog gatas. Ang nagkinahanglan gatas bata pa ug walay kasinatian bahin sa maayo ug sa dautan. Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay ug nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa mayog sa dautan. Amen. Of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Pakamayon sa Ginoo pagkabasa siya mga pulong, mag-amputas makadaligid lamang labing balaan, gamhanan na mo nga Dios nga nasa langit, dagan kay salamat Lord. Nining imong mga pulong nga mo nga ginbasa Ginoo. Lord, I pray ikaw magadihog nining nga mensahe, Lord. Nga mahimo kining panalangin, Ginoo, sa matag usa ni ining imong mga katawhan. Wala kabuluhan kini nga mensahe, Lord, kun dili mo kini pag tagaan sing gahom. Gani Ginoo, silyuhi kini nga mensahe pinagisi mo precious blood, Lord Jesus. Nabangi usab kini imong kubos nga sulugon, instrumento mo lamang ako. I pray yun sa nga double portion of anointing, Lord. Tagai ang matag-usa, Ginoo, o kasing-kasing nga madinawaton sa imuhang mga mensahe. Ang imong Holy Spirit, Lord, magakumbikta, magaministeryo sa matag-usa. Lord, magahatag kag spiritual understanding na sa diin, Lord, masabtan nining imong mga katawhan ang imong nga mga mensahe nga gusto mong ipadayag. Mga buhat sang yawa, mga distraction sang yawa, spirit of witchcraft, ako ang ginagapos o ginapawalang bisa sa pangalan ni Jesus Christ. Lord God, salamat sa imong pagahimuon sa mong kinabuhi nining atak na kini mo mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus tanan magaingon. Amen. Palakpakan nato to nga buhi nga Dios. Okay. So, may usa ka istorya mga kaigsunan nga usa ni siya ka maestra. Okay? O siya naga-maestra sulod na sa 25 ka tuig. O when she heard about a job that would mean a promotion, okay, she applied for the position. So nabatian niya mga inigugma nga may naay promotion. So sa laktod nga pagkaistorya, ni-apply kini nga maestra mga kaigsunan. However, someone who had been teaching for only 1 year was hired instead, no?
So, ang maestra nga may apply nga nagamaestra na siya sulod sa 25 katuig. So, sa iya nga pag-apply sa posisyon, ang nakasulod or ang gidawat kadtong maestra nga usa lang katuig ang experience. Nga samantala siya 25 na katuig, wala siya dawat mga hinigugma. So ang gihimo nini nga maestra, miadto siya sa principal. She went to the principal and asked why. So iya gipangutana ang mga principal ngano man ma'am or sir nga wala man ko na hire nga 25 man katuig ang ako ang length of service. Ngano nga ang usaraman ka, ang tao man nga usa ka tuig ang iyang experience, mao man ang inyo gidawat. So ang principal naga-respond. The principal respond. Ingon sa principal, I'm sorry. But you haven't had 25 years of experience as you claim. Ingon niya, nga ga-claim ka nga may naakay 25 katuig nga experience. Pero ingon sa principal, you've had only 1 year's experience 25 times. Siya wala kay 25 katuig nga kasinatian sama sa imong giangkon. Ikaw adunay usa lang katuig nga kasinatian 25 ka bisis. Buti pasabot mga inigugma, during that whole time, the teacher had not improved. Okay? That's why gusto ko mag-share ni nga takna mga inigugma, overcoming immaturity. Okay? So it may be with many Christians, musicians, they have not grown. Daghan nga siguro daghan kayong mga Kristohanon, daghan kayong nga mga musicians sa church, nga wala nag-grow. But simply repeated their first year of spiritual life many times. Okay? Gisubli, gibalik-balik lang ang ilang unang tuig sa espirituhanong kinabuhi sa makadaghan. So una mga kaigsunan, tanaw na to diri, gusto ko nga pagadalon, kini ginatawag mga signs or marks of spiritual immaturity. Okay? Kung mingon kita immaturity mga inigugma, okay? Wala siya nagatubo. Wala siya nagahingkod. Okay? So number 1 nga mga makita nato nga mga sign nga sa mga Kristohanon nga wala nagatubo dira sa to ang text mga inigugma sa may verse 11. Ngayon dira sa verse 11, of whom we have much to say and hard to explain since you have become dull of hearing. So usa di ay ka sign mga inigugma sa usa ka Kristohanon nga wala siya gagro, kining ginatawag dullness of hearing. Kung mingon kita dullness mga inigugma, no? Okay, ngon diri, daghan ang atong ikasulti bahin ni ining butanga, apan lisod kining ipasabot kaninyo, tungod kay dugay kaayo kamong makasabot. So kung mingon kita dullness mga kaigsunan, ang iya nga meaning is lack of interest. Okay? So ang mga tao di ay mga inigugma nga wala nagatubo,
nagapamati gid man sa pulong sa Dios pero lack of interest. No? Dili interesado. Ano pa gyud ang iya nga meaning? Lack of excitement. Dili siya excited mga inigugma. Okay, usa na siya ka marka sa ginatawag nga spiritual immaturity. Samtang nagapamati ka sa pulong sa Dios, dili ka interesado. Dili ka excited. So, when one Christian becomes dull of hearing, okay, they begin, amen, to regress. They begin to regress to a state of spiritual immaturity. Ang usa daw nga kakristohanon, kung siya gani, wala na interest, amen, sa pagpamati sa pulong sa Dios, dili na siya excited, dira na magsugod, di begin nga mubalik siya ngadto sa ginatawag immaturity, spiritual immaturity. Nga naman, dahil mga inigugma, literally translated as slow, amen, sluggish or lazy. May ngita lagis mga inigos, lagis mga inigugma, hinay, lazy, tapulan. Okay? So, muna balantayan mga inigugma. Kay kung wala na ganitay interest sa pulong sa Dios, dili na ta excited, amen, nga mamati sa pulong sa Ginoo, dira na magsugod, amat-amat na ka nga mubalik ngadto sa pagka-immaturity. No? So, most converts mga inigugma, okay? Most converts are truly sharp in their listening at the first. Amen. Ato ama na nga masinati, no? Nga sang primero pa lang, excited kayo tamamati, manamian tamamati sa pulong sa Dios. Amen? No? Mangita pa man ganita ni pastor, wala naman kabisita si pastor diri. No? Unta mag-Bible study mi. So excited ta. So sharp kayo ta. So at the first, no? Hallelujah. So most converts are excited about what they are learning. Excited ang mga bag-o pa nga mga convert, amen. They are excited about what they are learning. They listen with great readiness. Okay? Gapamati sila mga inigugma nga may ana ay dako nga pagpangandam sa pagtuman. Hello. So mao na ang samplimiro mga inigugma. Kaangay sa taga Bereans mga inigugma. Kung mabasa na to ang taga Bereans mga inigugma dira sa may Acts chapter 17. Basahin na to Acts chapter 17. Buhat chapter 17 verse 10, starting from verse 10. Buhat chapter 17 verse 10, so good, sa pagkagabi ni Ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuunan si Pablo og si Silas ngadto sa Berea. Og sa ilang pag-abot didto, miadto sila sa sinaguga sa mga Hudiyo. Mas bukas ang panghuna-huna sa mga tao didto kaysa mga tagas Tesalonika. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita og nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pag-usisa kon tinuod bagayod kining mga butanga. So ang taga-Berean mga inigugma, sa diya nga namati sila sa wali ni Pablo ug ni Silas, pag-abot nila sa ila panimalay,
ang wali ni Pablo ug ni Silas ilang giusisa sa Biblia kung naa ba gayud didto ang giwali ni Pablo ug ni Silas. Amen. So ingon ana kalabanan mga inigugma sa bag-o patas sa Ginoo. Okay, excited ta kayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero mga kaigsunan, ang delikado kung mawala na ang ato ang kining ginatawag nga gana or excited mga kaigsunan, ang delikado dira malmislead kita. Kaangay dira sa giingon sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 dira mga kaigsunan, verse 3 and 4. 2 Timothy chapter 4 verse 3, muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Muabot ang panahon, kapatid. Mo ni ato ang balantayan. Sang plimiro pa, excited kaayo ta. Sang plimiro, ganado kaayo ta. No? Sang plimiro, mga kaigsunan, dili ta gusto nga maisturbo. No? Sang plimiro, mga kaigsunan, daw dili ta mapulan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Pero ingon diri mga inigugma, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto, mauna lang ang ilang sundon. Ug magtawag silang daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Muni ang balantayan, kapatid. Kay muabot gidi ay ang panahon. Praise God nga ang mga tao matak-an na sa pagpamati sa pulong sa Dios. Okay, mawad-an sila gana. Og dira mga kaigsunan, mauna ang magamislead og mawala ang atong first love dira sa Ginoo. Nakuha ba nato mga kaigsunan? Okay? So, unsa una nga marka sa nga ginatawag spiritual immaturity, kining wala na tay gana, wala na tay interest sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Praise God, no? Kung wala tay gana nga mamati sa pulong sa Dios, magduka baya taay. Oo. Ako sugal ka ana oy. Tinuod ba yan na? Kung wala na tayo interest sa pagpamati sa pulong sa Diyos, magduka ta. Magsigi tag panghuyab. Magsigi tag gios-gios atong bangko. Amen? Okay. So, lack of interest. Okay, lack of excitement. Number 2, inability to teach others. Okay, muna gani mga kaigsunan, kung hina ka mamati sa pulong sa Dios, kung hina ka, o butang tabi hina kag utok, no, pamatig maayo. Amen ba? Amen. Hina padaan tag utok, di pa ta mamati maayo, di wala na jud. No? And then ikaduha, mamati maayo, then mag-take note. Wala man ta abi ga take note. No? Hello. Dili nimo ni madalag timaan tanan nimo pamatian ron, amen. Praise God, no? Okay. Tan-aw ko, Sir Bar, wala bisan sa Sunday school, wala ga take note. Kung labi nila, no, mga tanda na gid guron sila kayo, no. Ako ginawa ganin ako ka take note. Okay? No? Dapat may naatay dala nga bullpen, may naatay notebook. Amen ba? Amen. Praise God, no?
Okay. So number 2, nga mga sign nga kana bang wala ka gatubo spiritual, Kristohanon ka nga wala nagtubo, ikaduha nga sign, kana bang wala kay abilidad nga mutudlo sa uban. Amen. Dira sa may verse 12 sa ato ang text na Hebrew chapter 5 verse 12. Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo. Apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamog mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon mahitungod sa mensahe sa Dios. So inability to teach others. Usana siya kakasan kung ingon kita inability mga inigugma, walang kakayahan. Dili makahimo sa pagtudlo sa uban. Praise God. Usana siya ka-sign nga wala ka nagatubo spiritual. Wala kay abilidad, dili ka kabalo mo tudlo. Amen? Tanda na ito mga inigugma, one way we bear fruit is by teaching others. Usa ka paagi nga sa diin magabunga kita, amen, dira sa Ginoo, usa ka paagi kining ginatawag by teaching others. Dili mo madala ang tao, kapatid, ingnon mo nga, kuyog ta simbahan. Unsa may naa dito? Sige lang, kuyog lang. Kinanglan tudluan gina nimo mga kaigsunan. Amen ba? Hallelujah. Kinanglan tudluan gina nimo. Mao na gani mga inigugma nga atong Friday dito mi sa may talot, no? So may usa ko dito nga gi-Bible studyhan mga inigugma nga ingon niya, Pastor, ako naglibog jud ko sa akong magulang kay ngano pirmi siya mag-wild. Murag wala siya sa kaugalingon. Ingon ko sa iya ha, kunay dali good. Ku kabalo ba kanay nga unsay hinungdan ngano nga imong igsuon mag-wild? Siya wala, Pastor. Ingko kanang iyang gitangkil-tangkil sa liog. Munay hinungdan ay nga mawala si siyang kaugalingon, mag-wild siya. Then paglingi na ko sa iyaha, tanaw na ko siya liog, na siya nahigot diri nga itong. Ningitaguan man. Ngayon ko, kining higot na yun, unsa man ni, ako ining bira. Unsa man ni na paghulbot niya, nakita na ko dito, na siya triangle, dayon one eye. Ingko nga nung naaman ni mo na siya gipanalanginan ko ani sa Ginoo, Pastor, ko sigurado ka? Kabalo ba ka kung unsa ni imuhang gisuksok? Ingon niya, kung isuksok na ko ni Pastor, may kakaibang lakas ko. Siya kabalo ka, Pastor, may mission ko sa Ginoo sa Mount Banawa. Oh, grabe no. Ingko sa tinuod lang na, guro wala ka kabalo. Muni ang lugo sa mga anti-Christ. Ako siyang giingnan. Ingon ko, desisyon ni Nay. I-surrender na nimo. So, medyo siya, dili lang. Pero ga-claim siya nga missionary siya. Siya dili lang. Di karon dili man ako siya makumbinsi, gibiblical na ko siya. Basahan na ko siya sa Bible. Amen. Pagbasa na ko sa Biblia, akong giisa-isa maayo. Siya kung mauna, Pastor, di ako ni surrender. Pakuha na ko ang iyang gikulintas, iyang igsuon, kukuha na. Ingnan siya ni Brother Bertay, basi napakaihabak dira. Pag-ana sa sinina, ato pag ini sobra pagid kadaghan. May mga triangle man nga mga one eye. Ingko surrender na. Ingko kini dili wala ko ni gihimo nga sa ako alang ha, ako concern lang gid ko sa inyo ha.
Ang ato ang topic mga kaigsuunan sa ato ang Bible study karon, kung inyong nahinumduman bag-o pa lang nato nga gitopic nga ang Dios desire sa Ginoo nga ang tanan nga mga tao makahibalo sa kamatuoran. So nabalaan na ninyo ang kamatuoran. So depende ninyo kung ano inyo desisyon. Siya surrender naman ni pastor. O surrender. O ibutang sa bangko, tanan kay prihanta mo nga pamilya. Prihan ako sila nga pamilya. Ang ilaha nga mga gamit diha sa bangko, pag humana mo pray, paglingi na ko sa bangko, ang iring nga itong gahapa sa ilaha nga kuan. Gahapa ato ilahang mga habak, mga one eye, mga lana. Siya kabalo ka pastor, akong lolo mananambal. Ang gibilinan sa ako ang lolo, akong papa. Pagkapatay sa akong papa, ang gibilinan sa akong papa, ako. Puti, pinsaron mo. Gapanambal di ay ka, niya mo ingong kang missionary pa ka. Paglingit na ako manginiguma, gihapan sa iring nga ito. Ingkukwa ang iring. Kay atuan ang sunugon. Pagkuha sa iring, ang kamot sa iring, gikumpitan ang mga kulintas, giana sa iring mo. Giana sa iring nga itong. Ingkayog, kuwan tangtangan na kay ato ng sunugon. So karon mga inigugma, kung dili ka kabalo mo tudlo, dili mo to sila makumbinsi, amen? No? Imo lang ingnon nga dili gusto ang Ginoo ana, di mo sila makumbinsi. No? Ingnon kabi, di pa gusto ang Ginoo ni pastor nganong may kakaibang lakas man ko. Diba? So muna nga usa ka sign mga inigugma nga wala ka gatubo spiritual, dili ka kabalo mo tudlo sa uban. Muna ingon sa Bible. Ingon diri mga inigugma verse 12 nga for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again. Amen. The first principles of the oracles of God. Amen. And you have come to need milk and not solid food. Okay? So one way we bear fruit, tandaan na to, usa ka paagi nga magbunga kita is by teaching others. So all Christian can share the good news and hope they have. Ang tanan nga mga Kristohanon pwede gyud nga maka-share sa maayong balita og sa paglaom nga may anaa sila. Amen. Pwede maka-share sa uban. Ingon dira 1 Peter chapter 3 verse 15. Liugoda ba sunod sa inyo by Biblia mga inigugma? But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Amen. Siya pangandam kamo sa pagtubag sa tanan nga mangutana. Okay? Pasidunggi noon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing o himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Amen. So, usa ka sign mga inigugma, praise God, of spiritual immaturity is inability to teach others. So we have time to learn. Amen ba? May naakitay panahon sa pagtuon. May naakitay panahon sa pagpractice, musician. Amen. We had time to learn, to practice. That's why you can bring someone
to Christ because you don't know how to teach. Mao nang rason nga dili ka makadalag tao sa tiilan sa Ginoo kay dili ka kabalo mo tudlo. Hello. Praise God. No. So ingon sa Biblia mga kaigsunan, dugay na unta kita nga magtutudlo, nahimong magtutudlo. That's why mga inigugma, no. Muna akong giingnan ang mga bata, mintras na amo diri, dili pwede nga di ta mo tudloan. Di pwede nga di ta mo tudloan kung ano ang bagay, kung ano ang dapat. Amen. Usa sa disciple diri kagapon, pag abot nako wala siya diri. Ipangutana nako ang mga naara diri ko diin si Brad. Wala sila kabalo. Pag abot ni Brad, kumpronta nako siya. Ingko dili pwede nga naa ka diri dayon magpinagusto lang kaglakat kung diin ka mo adto. Siya gihagad ko sa akong barkada, pastor, sa akong maestro. Kung dapat ang nami nimo nga response, Brad, parts, pray. Sorry kayo nga di ko kakuyog ninyo. Ngano, wala ko kapananghid ni pastor. Maabot to si pastor, wala ko matingala to si pastor. Amen. Kung naaamo diri sa church, then kung dili ta mo tudluan, pag abot sa inyo panimalay, ako pa na ang basulon sa inyo ginikanan. Unsa man ni si pastor, wala day niya ni ginatudluan akong anak. Wala niya ginatudluan ug maayo nga pamatasan. Si Brother Joy kaagi na siya kumpronta nako. Nagpavalye hermoso mi. Sila si Brother Gil, Ma'am Jinilin, nag-ubra rin aning tila. Pag uli nako, kumusta Brad? Diri ka sa Ginina, diri sila si Ma'am Jinilin. Oh, pastor. Kuning lakat ka? Oh, pastor, nagpa-eskwelahan ko. Kung nananghid ka ni Brother Gil o ni Ma'am Jinilin nga mulakat ka, pa-eskwelahan ka, wala, pastor. Kung sa gamatyag ni mo anang mga tawhana di ay, tao-tao, kung nangita ko sila ni mo, di naman to si Brother Joy man. Nawala man diri. Ani lakat sa eskwelahan, ulagid ka pananghid. Grabe mga bataan, no? Diri, naapa na sa church gastay. Ga-eskwela kunuhay. Di mo lakat lang di mananghid. Ako nagikumpronta ko, usap gani. No, magbutang mo maayo nga pamatasan. Praise God. Brother Jason, agian ko nagkumpronta. Pinsan mo, Ma'am Jinilin, diragapong ko. Sulod si Brother Jason sa portahan, murarag wala kitag tao. Kami nga gaobra sa gwa, gisundan ako. Sabi ba, wagid katimbaya ni Ma'am Jinilin. Oy, Ma'am, ganina pa mo? No, may hapon, Ma'am? Wala. Pag abot niya diri, wala lang natabo. Tawagin ako siya. Brad, dali, ragod. O grabe, no? Pag sulod ni mo na as Ma'am Jinilin dira, wala jud ka kaingon, Ma'am, may hapon. Naadiay mo? Ganina ka mo? No? Mura man kag wala ka kitag tao. Unsa ingon Ma'am Jinilin? Okay ra, pastor. Way kaso, pastor. Way kaso, good. No? Praise God. So ingon sa Biblia, mga inigugma, dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo. Praise God. Apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamog mutudlo. So paano ta mahimong magtutudlo mga inigugma? Kung wala taga-grow. Praise God. Ingon ko sa to nga Brad, kung giingnan nimo imong mga amigo, dili ko kakuyog ninyo Brad, kay wala ko kapananghid ni mama, wala ko kapananghid ni papa. Sumabuksan to'y lahuna-huna, ay ngun ana di nga. Kinanglan di ita mananghid. Nakuha ba nato mga inigugma? Praise God. No? Di sa kataas nga panahon mga kaigsunan nga makapraktis. Pag abot sa panahon nga rehearsal na, dito na magsala. No? Ginapakita nga to nga wala tay interest.
Na ana ang uban ga sit up na pero ang uban apa sagwa galakat-lakat murag way natabo. Lack of interest. Sign na mga inigugma nga wala ka nagtubo spiritual. Amen? Praise God. No? So ano ba dyan mga kaigsunan? Inability to teach others. Ano ba dyan? Inability to discern. Verse 14. Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay ug nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa mayo og sa dautan. No? So inability to discern. Praise God. Ingon diri mga kaigsunan, but solid food belongs to those who are of full age. That is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Amen. So, may wala kay abilidad nga sa pag-discern the difference between right and wrong. So that's why we need to be mature in order na ma-discern nato ang lain ug ang dili maayo. Amen ba? Ang dili maayo ug ang maayo. In order to develop the ability to distinguish between good and evil, kinahanglan nato mag-mature. Amen ba? Tandaan nato kapatid, spiritual immaturity, amen, lacks this ability to discern. Spiritual immaturity. Kung wala ka gatubo spiritual, wala kay abilidad nga ma-discern nimo kung unsay lain ug unsay maayo. So wala kay ability to discern. Amen. That's why inability to discern leaves them open to being, amen, tossed to and fro. Amen. Kung wala kay abilidad sa pag-ila tali sa maayo o sa dautan, amen, kalabanan ni mga kaigsunan, hallelujah, no, maging kaangay ka sang balod. Ephesians chapter 4 verse 14. Okay. Ephesians chapter 4 verse 14. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod og mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Amen? So, delikado mga kaigsunan. Ingon diri, praise God. Hallelujah. Okay, ingon diri nga, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Amen? Siya dili na unya kita sama sa mga bata nga manud-anod sa mga balud og mapadpad ngadto nganhi sa nagbalik-balik nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tawo. Hallelujah. That's why mga inigugma, mga Kristohanon nga wala nagtubo, naanagid sila sa kamatuoran, pero mobalik pa mo adto pag Mormons. Naana sila sa kamatuoran mo adto INC. Nakabalo naagid sila sa kamatuoran mo adto Katolik. Wala na gagro kapatid. Pinsaron mo naa ka, Christian ka, mo adto kag Mormons. Kabalo ka unsay teaching sa Mormons, contradict sa Bible. Amen. Di mo tuo impyerno. May nakaistorya ko ato last Friday. O brad, nganong balik mo, nganong adto mamug Mormons? Diri man unta mo nagsimba, na namos kamaturan.
Siya, okay man dito, pastor, kay kada simana man na testimony. Uy, testimony ra inyong gilagas dito. Walay problema ang testimony, brad. Bisan ka, dadlaw pa. Ang punto na ko, diri, brad, ang doktrina, ang tudlo, ang teaching. Ang Mormons, brad, dili mo to impyerno. Amen? Siya si Joseph Smith, pastor, mga naila propita. Uway problema, propita, brad. Ibutang ka, Joseph Smith ang propita. Pero nga no, ang sulat ni Joseph Smith, kontradik sa Biblia. Dapat, kung propita gid man siya, ang iyang sulat ga support sa Bible, pulong mo na sa Ginoo. Amen. Kung sulat ni Joseph Smith, walay impyerno. Basahon mo ang Biblia, mismo si Jesus Christ nag-ingon may impyerno. Kung sa ingon ni Joseph Smith, ingon sa Biblia, si Jesus Christ bigating Son of God. Ang sulat ni Joseph Smith, si Jesus Christ may igsuon. Yawa pang igsuon Jesus. Ipinsaron mo na. So mga tao, kapatid nga naana sa kamaturan mo balik dira, wala na gagrow. Wala na gatubok mga kaigsunan. Nakuha ba nato mga inigugma? So delikado kayo. Muna ingon sa Bible, kung magpabilin kang bata, may tendency nga maanod-anod ka sa mga balod o mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga na ilang binuhat. Amen. So, kung wala ka gagrow, wala ka gamatured, wala kay abilidad para mailhan mo ang lain ug ang maayo. Nakuha ba nato mga inigugma? Another thing, mga sign of spiritual immaturity, behaving carnal way. Kung maingon kita, behaving carnal way, nagakinabuhi ka, naginawi ka, sang kalibutanon, lawasnon, sexual. Ano pag yun mga inigugma? Possessing strife, envy, and jealousy. Kung maingon kita strife, panag-away, envy, kasina, jealousy, pagsilos. 1 Corinthians chapter 3, verse 1, mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakisulti sa mga tao nga taong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon o mga masusupa sa Kristohanong pagtuo. Kaniadto gibuhi ko kamo gatas og dili sa gahing pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon, kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon. Kay dili ba ang inyong kasina og panagbingkil nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo og nagsubay niining dalana. Ang Kristohanon di ay kapatid nga wala nagtubo, kung makakaon siya solid food, maimpatso siya. But pasabot ang solid food, mga bugat nga mga wali, mga bugat nga mga tudlo. Kung magsinuplado ka, magsinuplada ka, nagapaila na, immature ka. Pero kung ano nga mga paksianay nga mga wali, kapatid, malipayon ka nga nagadawat, nagapaila na, matured ka. Amen? Praise God. Ako naagian ko na, mga inigugma. Giprove na ko nga ako nag-grow. Pinsaron mo, gunita nga sa imong pastor, ang imong balibo, drig, anaon. Kadugay ni mo makasabot. Wala ko na ginahimo sa inyo ha. Kaya basi dili na mo kitaon dire. Pero naagian ko na, mga inigugma. Gipakita na kung ako gagrow. Amen ba? Gipakita na ko nga wala ko maimpatso. Wala maglain ang akong buot. Ingon sa akong mga kauban, Brad, okay ra ka sa natabo gahapon? Kung ano man di ay.
Siya kami nagtanaw sa imuha ba? Murag mo, buto among kasing-kasing. Una ila ingon. Pero tanan to sila kapatid na ngawala sa Potter's house. Amen ba? Amen. That's why mga kaigsunan, no? Ingon diri mga inigugma. Nga, okay. Ingon diri, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I feed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it. And even now, you are still not able. For you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like men? Amen? Ingon niya, praise God, hangtod karon dili pa kamo andam sa mga gahi nga mga pagkaon. Hallelujah. Possessing strife, envy, and jealousy, usa na siya ka-sign mga inigugma sa ginatawag spiritual immaturity. Now, tandaan na to kapatid, growth is the antidote to falling away. Amen. 2 Peter chapter 3 verse 17 and 18. Ang pagtubo kapatid, mauni siya'y tambal nga dili ka magpalayo sa Ginoo. Amen. Tambal ni kapatid. That's why kinahanglan mo grow. Nga naman, growth is the antidote to falling away. Amen. Mauni siya'y tambal. Mauni siya'y dipinsa nimo. Nga dili ka ma-discourage, dili ka magpalayo, dili ka mag-backslide. Hello? Christian who are not maturing, they were almost more like spiritual takers than spiritual givers. Ang mga Kristohanon daw nga wala nagtubo, they were almost more like spiritual takers than spiritual givers. Nakuha ba na ito, mga inigugma? Amen. Tandaan na ito, mga inigugma. God desires that every believer moves beyond the basic. Gusto sa Diyos, mga kaigsunan, bilang mga tumuluo ni Jesus Christ, mag-move kita beyond sa mga basic. Amen. That's why dili pwede nga moingon ka, dili ko kabalo sa chords, lisod kaayo. Amen? You can't say that because I don't know the chords. Is very difficult. Di na pwede ni mo imingon. Kinanglan ang desire sa Ginoo, mag-move ka beyond the basic. God desires that every believer in Christ or every Christian moves beyond the basic and grow into a strong, mature Christian capable of discerning right from wrong. Munang gusto sa Ginoo, kapatid, nga mag-move kita beyond the basic o mo-grow kita, maglig-on, mag-matured nga mga Kristohanon o kabalo kita mo ila, amen, sa maayo gikan sa malain. Amen. Hallelujah. That's why mga inigugma, kung wala ka gagro, di nimo ma-discern ang maayo ug ang lain. That's why usa sa atong igsuon gabi istoryahan nami, pastor. Dili ko kakuyog sa youth camp. Ngano man sis, ano problema? Mo trabaho nako pagka Lunes. Ingko mao ba? Ingko kabalo ka sis? Gibutang ka sa Ginoo sa alang-alang para tan-awon ka kung kinsa imo priority. Now, dili ka mo kuyog youth camp tungod sa trabaho. Halimbawa, personalon ka sa Ginoo, ingnon ka sa Ginoo, grabe ba?
Sa pila ka bulan nga wala siya trabaho, wala nako siya pasagdi, wala siya nabalaka. Karon may trabaho siya, sa tulo lang kaadlaw nga youth camp, mabalaka na siya. Nakuha ba nato mga inigugma? Kung wala ka gagro, di mo na mabalan. Ingko gibutang ka sa Ginoo sa alang-alang. Para tan-awon ka kung diin ang imo priority, diin ang imo buga. Ingko kung gusto ka, istoryahe imo amo. Ma'am, duty ko sa Monday, pero sa 16, 17, 18, mulid jud ko. Kung di ka mo sugot, after youth camp ko mo duty. Nakuha ba na ito, mga inigugma? Praise God. So that's why ginanglanta mo grow. Amen? So God desires that every believer in Christ or every Christian moves beyond the basic and grow into a strong, mature Christian capable of discerning right from wrong, making sound spiritual decision. Wala ka gagrow, kapatid, spiritual. No? Hallelujah. Dili ka makahimog sound spiritual decision. Di ka kahimo, kapatid, kung wala ka gagrow. Tanawa, kapatid, ang mga tao nga nag-grow sila spiritual life. Kahapos, kasayon lang nila maghimog sound spiritual decision. Hello? Di sila mabudlayan, kapatid. Gina-give up ang bagay, i-give up. Isaron mo. Sound spiritual decision na. Mahimo mo na kung gagrow ka. Dili ka mahadlok mo desisyon. Bisan pa nakasalalay ang imuha nga pangabuhi. Amen. Praise God. Kung wala may gagrow ni Mrs. kapatid, gaisip mo, i-give up na mo trabaho. 26,000 a month. Every 15 days, gakubra si Mrs. 13,000. Di na to na mo mahurot tulo ni Uging. No? Kaya at that time, ang ginakaon ni Uging, suam pa man to. No? Pero nga nung wala may mabudlay, give up na mo ang trabaho, tungod mga inigugma, sa ginatawag, gagrow kami, gamatured kami. So kung wala ka gagrow, dili ka makahimog sound spiritual decision. Mangibabaw ang imong kahadlok, mangibabaw ang imong kabalaka. Amen. Kung wala ka gagrow, dili ka makahimog sound spiritual decision. Mangibabaw ang imong kahadlok. Ihatag ko ni, magunsa na lang ni. Ihatag na ako ni, basi magutuman ni. Amen. Pero kung gagrow, kapatid, gagagrow ka, sayon na nimo ang paghimog sound spiritual decision. Amen. Hallelujah. Ano pa yun? And fulfilling their divine purpose. Muna ang desire sa Ginoo, kapatid. That's why, take note, spiritual immaturity is evident in the lives of those who refuse to grow. Ang spiritual immaturity daw, ebidensya sa kinabuhi ni adtong dili gusto mo grow. Amen. Praise God. Ngano man, kapatid, kung gusto lang nimo mo grow jud ka. Amen. Grow jud ka, kapatid, ngano? Sa ato nga fellowship diri, kapatid, grabing tudloan ay. Di ko mo tuog, di ka mo grow. Katulo sa usa ka semana atong simba, di pa ka mo grow, ana. Di ko mo tuog, di ka mo grow. Amen ba? Way labot sa tulo ka semana na to. Tulo ka bisis, usak semana nga simba. May Bible study pag yun ta. May street preaching pag yun ta. Imposible na di ka mo tubo. Tubo gani ng mga inigugma. Usa lang ka simba, usak semana. Mga simbahan. Kita pa. That's why matingala ang uban. Grabe na sa ninyo simba.
Simba sa buntag, simba sa gabi, no? Morning prayer, simba Miyerkules, may corporate prayer pa. Lapaw biya mo na sa langit. Tingala ganing uban. No? Then, imposible kayo di ka motubo. Pero spiritual immaturity is evident in the lives of those who refuse to grow. Kung di ka gusto mo grow, kung di ka gusto mo tubo, biskan adlaw-adlawon pa kag tudlo. Amen. Kung di ka gusto mo grow, bisang sangsangan pa ka pirmig pulong sa Ginoo. Amen ba? So naa sa ato ang desisyon, kapatid. Praise God. Ang bata, kapatid, gusto unmog sa dili pa, basta ginasangsangan pirmi pagkaon. Ang iyang lawas di gina kapamalibad. Tubo gina. Amen. Pero kita, dili man ni pwede, kapatid, bantog kay namati ta sa pulong sa Dios. Amen. Di nato desisyonan nga motubo ra tano. Hinangla nakasalalay dira atong desisyon. Amen. That's why spiritual immaturity is evident in the lives of those who refuse to grow. So desisyon ni nga takna. May altar call, Lord, here I am. I want to grow. Di ko gusto, Lord, magpabilin nga bata. Di ko gusto nga more like spiritual takers. Gusto na ko, Lord, spiritual givers. Amen. Palakpakan na to itong Ginoo. Magadukot ta sa makadali gid lang. Hallelujah. May nagaingon gani mga kaigsunan, you can only be young once, but you can always be immature. Praise God. Kausalang ka ning agig bata. Praise God. Pero pwede ka nga kanunay magiging bata spiritual. You can only be young once, but you can always be immature. Ayaw pagtuguti, kapatid. Ipakita. Desisyon ni pangayua sa Ginoo nga mo grow ka. Siguro niningatak na ang ebidensya nga sa imong pagka-immatured, dili ka mo dawat og tudlo. Dili ka mo dawat og mga pagbadlong. Ebidensya na sa imong pagiging immature. Amen. Dili ka magamit sa Ginoo, kapatid. Sa gamhanan nga mga pamaagi, kung mapabilin kang bata. Kung tudluan ka, maglain imong buot. Kung tudluan ka, magsinuplado ka, magsinuplada ka. Kung ginatudluan ka, baliwala lang nimo, nagapakita na, kapatid, wala gid ay kagatubo. Kaya ang mga hamtong, kapatid, usa ka tudlo, usa ka advice, gatuman na. Kung sa imuha wala kagatuman sa mga pagtudlo, ginatudluan ka, nga kinahanglan ka mag-pray, antes magsugod ang simba, labi na nga gaministry ka, pero until now, wala mo gihimo. Nagapakita na, kapatid, wala kagatubo. Amen. Hallelujah. But our God is the God of second chance. Inablihan kong altar sang Dios, istoryahan ang Ginoo, amen. Sa mo nga mga bisita, amen. Liog kong praise sa mo ato nga mga bisita. Amen. Praise God.